Tayo ay nasa mabuting kalagayan. Miyerkules ng Abo, Miyerkules de Ceniza. Sinisimulan natin ngayon ang 40 araw na paghahanda para sa pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Meron tayong sinisimulan ngayon at sa bawat pagsisimula, merong nililiwanag sa atin. Sa bawat simula, importante na alam din natin saan nga ba tayo dadalhin ng paglalakbay na ito. Importante na dapat alam natin saan nga ba tayo tutungo, ano yung hahantungan ng paglalakbay nating ito. Taon-taon, ginagawa natin ang panahon ng Kwaresma. Ano ang kaibahan ng taong ito para sa atin ngayon? Meron ba? O papasok na lamang muli tayo at gano'n na lang uli, magiging mabait lang tayo sa loob ng mga panahong ito. Pero pagkatapos, balik na naman tayo sa dating buhay, balik na naman tayo sa dating gawi. Ganun ba ang mangyayari sa atin? Hindi po. Merong nililiwanag sa atin mga kapatid, na sa pasimula ng 40 araw na ito, nililiwanag sa atin ang mga bagay-bagay patungkol sa ating pananampalataya. Ipinapakita sa atin ano ba ang importante para sa atin at kung saan nga ba tayo tutungo patungkol sa paglalakbay na ito. Alam niyo mga kapatid, merong 2 formula na ginagamit kapag tayo ay pinapahira ng abo sa ating mga noo tuwing araw ng Miyerkules de Ceniza. Ano yung 2 formula na yon? Yung una, sinasabihan tayo, ikaw ay tao, ikaw ay galing sa alikabok at babalik din sa alikabok. Ipinapaalaala sa atin yung realidad na yon, kung saan tayo nagmula, doon din tayo patutungo. Pinapaalaala sa atin yung realidad na yon, na tayo ay galing sa wala, galing sa alikabok. Subalit dahil sa hininga ng Diyos, yung walang buhay na alikabok ay nagkaroon ng buhay, nagkaroon ng kaganapan, naging isang tao na kagaya natin. Kaya nga mga kapatid, ang buhay natin ay dahil sa Diyos. Ang buhay natin ay mula sa Diyos at tayo rin ay babalik sa Kanya. Hindi lang pala tayo galing sa alikabok at pupunta sa alikabok. Bagkus, sinasabi sa atin ngayon, tayo ay galing sa Diyos at tayo ay babalik sa Diyos. Kaya nga, napakarami pong mga simbolismo na ipinapakita sa atin sa liturhiya, maraming mga simbolismo na ipinapakita sa atin sa ating mga pagdiriwang para na sa ganon akayin tayo patungo sa kaganapan ng buhay. Alam niyo mga kapatid, kuminsan kapag tayo naglalakad dyan sa labas, sa kalsada, lalo na kapag mayroong construction at matindi ang init ng araw, katulad ngayong mga panahon na ito, nandoon na napaka-alikabok. At kapag umuwi tayo ng bahay, gusto natin maligo na kaagad. Subalit sa araw na ito ng Miyerkules ng Abo, lalagyan natin ng alikabok ang ating mga noo. Malapit sa ating utak para ipaalaala sa atin yung importansya ng ating pananampalataya. Kapag po kayo ay nagluluto, lalo na nung araw na ang gamit ay mga kahoy pa at nalagyan ng uling yung lutuan at nadikit tayo doon sa kaldero at nalagyan tayo ng uling, ang ginagawa natin, dali-dali, pumupunta tayo doon sa gripo, hinuhugasan natin, sinasabunan pa natin. Subalit sa araw na ito, lalagyan ng uling ang iyong noo at hindi mo yan tatanggalin ngayon sapagkat ipinapaalaala sa atin na tayo ay galing sa alikabok at tayo ay babalik din doon sa alikabok. Kapag tayo ay nadudumihan, gusto natin tanggalin kaagad yung dumi at tayo ay maglinis. Subalit ngayon, lalagyan ng abo ang ating mga noo. Tanda na wala tayong maipagmamalaki sa Diyos. Sa harapan ng Diyos, wala tayong maipagmamalaki. Kuminsan, ang dami nating mga accomplishments na pwede nating maipagyabang. Kuminsan marami tayong mga kayamanan na pwede nating ipagyabang. Subalit sa harapan ng Diyos, wala tayong maipagyayabang. Wala tayong maipagmamalaki.
At yun yung sinisimulan natin ngayon. Nililiwanag sa atin yan na tayo ay galing sa alikabok at babalik din tayo sa alikabok. Napakaganda po ng simbolismo, mga kapatid, na yung abo na gagamitin sa ating mga noo ngayon, na ipapahid sa ating mga noo, ay galing sa mga palaspas na ginamit natin nung isang taon. Ito ay sinunog at ginawang abo. Bakit? Ano yung connection nun? Sapagkat simula ngayong araw na ito, hanggang sa pagdiriwang natin ng linggo ng palaspas, 40 araw kung bibilangin natin. 40 araw na paghahanda natin, 40 araw na binibigyan muli tayo ng pagkakataon ng ating Panginoon. Kaya nga mga kapatid, sana nandoon yung pagtuon natin sa ating pananampalataya. Sana nandoon yung pagpapalalim ng ating buhay pananampalataya. Yun po yung una. Pangalawa, yung abo ay ginagamit din po yan na panglinis. Panglinis. Naalala ko nung araw, kapag merong uling yung kaldero, ang gagawin ng aking mga lolo at lola, kukuha ng abo. At yung abo, yun yung ipang-iis-is, panglinis. Hindi lamang yon. Yung mga usong mga filter sa panahon natin ngayon ng tubig, meron po yang uling sa loob. Bakit uling? Sapagkat yung uling ay ginagamit bilang panlinis ng tubig. Nandoon na sinasala yung dumi para na sa ganon ang lumabas ay malinis na tubig. Ganun pala, no? Paalaala din sa atin, kaya din tayo nilalagyan ng abo sa ating mga noo para tayo din ay linisin. Kung anuman yung marumi sa atin ay alisin. Kung anuman yung madilim sa atin ay paliwanagin. Kung anuman yung namamatay sa atin ay dapat buhayin. Sapagkat ang Panginoon ang siyang nagbibigay sa atin ng lakas. Ang Panginoon ang nagbibigay sa atin ng buhay. Napakaganda po nung pong simbolismo po na yon, mga kapatid. Ngayong panahong ito ng Kwaresma, oo, sinasabi sa atin na yung abong iyan, galing tayo sa abo at babalik din tayo sa abo. Pero sinasabihan din tayo, galing tayo sa Panginoon at tayo makakasama sa Kanyang tagumpay kung kasama din tayo sa Kanyang pagpapakasakit, pagkamatay at doon sa muling pagkabuhay. Nais ba natin siyang samahan sa mga yugtong ito, sa mga sandaling ito ng Kanyang buhay? Yun po yung pangalawa. Pangatlo, yung pangalawa po na formula sa pagpapahid ng abo sa noo ay repent and believe in the gospel. Repent and believe in the gospel. Sasabihin po yan mamaya sa inyo habang ipinapahid yung abo. Repent and believe in the gospel. Pwede bang ulitin natin lahat yon? 1, 2, 3, go! Repent and believe in the gospel. Medyo mahina. Lakasan natin. Go! Repent and believe in the gospel. Ganun po pala, no? Kaya din tayo nilalagyan ng abo sa noo para magsisi, talikdan ng kasalanan, manampalataya sa mabuting balita. Alam niyo kung babasahin natin yung aklat ng mga propeta sa Lumang Tipan, lalo na yung aklat ni Propeta Isaías, nandoon na siya ay nagsasabi sa Panginoon, Panginoon, tawag kami ng tawag sa iyo, pero parang wala namang nakikinig sa aming mga pitaya. Nandoon din yung aklat ni Propeta Habakuk na nagsasabi din sa atin, How long, O Lord, I cry for help. Tawag kami ng tawag sa iyo, pero parang walang nakikinig sa amin. Pero sa sandaling iyon, ang Diyos ay nasa sa kanila at kapiling nila. Kung titingnan din natin yung kwento ni Propeta Jonas, na kung saan siya ay nangaral sa mga taga-Ninive at sinabi niya nagugunawin ng Diyos ang Ninive. Ano ang ginawa ng mga taga-Ninive? Simula sa kanilang hari hanggang doon sa pinakaaba, sila'y nagsisi sa kanilang mga kasalanan, nagsuot ng sako at naupo sa abo. Sa Lumang Tipan, yung simbolo ng abo ay simbolo ng pagsisisi ng kasalanan. At ganun din po yung sinasabi sa bawat isa sa atin. Huwag kang magpalagay ng abo kung hindi ka nakahanda na magsisi sa iyong mga kasalanan. Hindi po yan display. Hindi po yan pang selfie lang. Hindi po yan pang post lang sa Facebook o sa social media. Na, tingnan nyo, meron akong abo sa noo. Hindi po.
meron po yang malaking gampanin. Kaya tayo nagpapalagay ng abo sa ating mga noo, sapagkat sinasabi natin sa Panginoon, Panginoon, nakahanda ako na magpakumbaba sapagkat wala akong maipagmamalaki sa iyo. Panginoon, nakahanda ako na linisin mo ang aking puso at kalooban. Panginoon, nakahanda ako para magsisi, talikdan ng kasalanan, manampalataya sa mabuting balita. Sana mga kapatid, napakaraming mga tao ang nagsisimba sa araw na ito. Alam niyo, sabi nga nung isang pari sa kanyang homilya, sabi niya, Ash Wednesday, punong-puno ang simbahan. Sabi niya, abo lang pala ang makakapagpasimba sa inyo. Huwag kayong mag-alala, sa linggo, maglalagay na rin tayo ng abo sa noo. Pero anong ibig sabihin nun? Na sana, hindi lamang ngayong panahon ng mga mahal na araw, nandito tayo sa simbahan, bagkus ang pananampalataya ay isinasabuhay natin araw-araw. Halina, simulan natin ang Kwaresma. Simulan natin ang 40 araw na paghahanda na puno ng pananampalataya sa Diyos. Amen.